Yon, it's repair time. Meron na naman tayong nasira na power supply galing sa isa sa ating machine. So, itong power supply na ito is defective kasi nagpa-fluctuate yung kanyang output. So, isa ito sa mga nagpapailaw ng ating mga LED lights, yung mga display na ilaw doon sa ating machine. So, kaya ko siya nasabing defective kasi yung ilaw na dating steady lang, para siya nagbi-blink. So, ang possible na defect ng ganitong power supply is yung capacitor. So, ito yung kanyang specs. DC output 12 volts, 5 ampere. So, yun yung ating power supply. So, ang ginawa ko dito, ginalas ko sa machine and i-check ko yung kanyang output. So, isasaksak ko muna. I-test natin kung bakit. So, yan. Dito pa lang sa indicator, makikita nyo na nagbi-blink na yung indicator. Ibig sabihin, possible nga yung kanyang output is hindi stable. So, i-check ko siya gamit ang aking multi-tester. Set ko sa 20 volts DC. Yan. So, nasa cover yung kanyang yan. Para malaman natin kung saan natin i-connect yung ating test probe. So, same procedure. Yung black yung negative, tapos yung red yung positive. So, i-connect lang natin sa tamang terminal para makuha natin yung tamang voltahe. So, yan, makikita natin yung kanyang output is pabago-bago. 3 volts, 4 volts, nagsi-6, nagsi-7. So, maximum 7 volts lang, which is supposedly dapat 12 volts ito. So, kapag ganito yung nakikita natin during testing, so, ang pinakang possible na sira ng ating power supply ay capacitor. So, dito chinek ko yung electrolytic capacitor, yung tatlo. Yung isa, makita natin talagang lumobo na yun. Yan. Tapos yung isa parang umangat na or tanggal na talaga siya yan. Yun. Siguro sa kalumaan na rin talaga nung board niya, nung power supply, kaya talagang hindi na kinaya. So, yun. So, sa pagpapalit nitong ganitong pyesa, hanap lang tayo ng same specs. So, ang kagandahan dito, meron akong old power supply. Itinabi ko lang, then sakto na meron siyang 16 volts na 1000 microfarad. So, yun. Kukunin lang natin yung pyesa na yung sa old board natin. Tapos, ililipat natin dito sa defective. Tapos, mamaya itetest natin. So, yun. Yan, yung part na to. Kinuha ko na yung dalawang 16 volts 1000 microfarad na electrolytic capacitor dun sa lumang board. Tapos ito yung ililipat natin dun sa defective. So yan, medyo madumi talaga yung board kasi halos kita naman dun sa kamay ko, halos nalipat na. So yan. Yan. Ito yung tinanggal ko galing dun sa defective natin na board. Talagang wala na, sira na talaga. Yan. Yan, lumobo na yan. Hindi na natin magagamit yan, yung ganyang pyesa na yan. So, yun, ililipat natin yung dalawa na galing doon sa old board papunta doon sa ating i-repair na power supply. So, yun, ilalagay lang natin yan. Yan. Dito, nailagay ko na yan, pero isusulda pa natin syempre. Isusulda natin yung dalawang electrolytic capacitor doon sa ating solder side. Doon sa ating board. Tapos mamaya itetest natin. Yun. Yan. After nating syempre isolda, check natin kung maayos yung pagkakabit. Kasi baka tingga lang yung dumikit, pero yung terminal hindi pala sumama. So yan. Mukhang okay naman yung pagkakabit natin. So, this time, babalik na natin siya dun sa kanyang case, tapos itetest natin yan. So yan, okay na yan. Yan, naibalik na natin. So ngayon i-check na natin yung voltahe kung hindi na siya kagaya yung kanina na pag-test natin. So yan, ito yung pinagkuhaan natin na board. Yan, ito na yung mga luma. So itatabi na lang natin yan kasi yan ay hindi natin na mapapakinabangan na. So yan, this time isasasakot na ulit natin yung ating power supply na ni-repair para malaman natin
Yan, pagkasaksak natin, kita na agad natin doon sa indicator na hindi na siya kagaya nung kanina na nagbi-blink. Ngayon stable na yung ilaw ng ating indicator. So gamit ulit tayo ng multi-tester, same setting lang kagaya kanina. Then yun, sasaksak natin yung ating test probe dun sa tamang terminal. So kung hindi natin kabisado, tingnan natin dun sa cover kasi andyan yung indication kung saan yung tamang terminal na paglalagyan natin ng test probe. So yun, dito medyo struggle tayo sa pagkakabit nung test probe kasi yung isang kamay natin yung nagbibideo eh. Yung isang kamay yung pansukat natin, so medyo tiyaga lang talaga. Yan. So, ayan, nagkakaroon na siya ng reading. So, yan ang reading natin. Initial reading natin is 11.78 volts. Kumpara kanina na 7 volts lang, tapos nagbabago-bago ngayon. Stable na siya. Tapos, close na siya sa 12 volts. Halos 12 volts na rin to. Pero since yung kailangan natin is eksaktong 12 volts, i-adjust natin siya. So, itong itong pihitan na to, or parang potentiometer na yan yung ating pipihitin. So, clockwise, para sa pag-add ng voltahe, tapos counterclockwise naman kung babawasan natin. So, gamit yung ating Phillips screw, ikutin natin siya clockwise para mag-add. Kasi 11.78 lang, gusto nating taasan ng konti. So, after natin siyang pihitin, gusto natin siyang taasan eh. So, titest ulit natin siya para malaman natin or makuha natin yung tamang voltahe na kailangan natin. So yan, tumaas naman. So, umabot ng 13.44 volts. So, babawasan natin siya. So, yun lang. Pag babawasan natin, counterclockwise na pihit. Yan. So, konti. Yan, almost 12 volts. Yan. Pwede na yan. Pero, kung gusto natin na medyo mataas ang konti, at least merong putal, mataas ang konti sa 12 volts, huwag lang aabot ng 13, dagdag tayo ng konti. So yan, okay na yan. At least naabot natin yung 12.28 volts. Yan, okay na yan. So pwede na natin yung ibalik dun sa ating machine na pinagkuhaan. So this time, para ma-check ko talaga kung talagang okay na siya, since mga LED yung pinagsusupply nitong power supply na to, so check natin gamit yung ating kapirasong LED. So yung LED na yan, gamit yan sa mga galing yan sa mga sa mga pinaglumaan ng mga machine, sa mga retaso na yan. So kaya kakapiraso na lang yan. Pero titingnan pa rin natin kung mapapagana niya itong kapirasong LED na to. So yun, tamang kabit lang. And yan, kita nyo naman na okay na siya.